Isa na lang po siguro, Senator, siguro nabalitaan niyo po yung nangyari sa Cambodia dun sa ministerial meeting ng mga ASEAN members. At it turns out na parang naisahan tayo dun sa ano naisahan tayo dun sa dahil nabigo po for the first time mga ASEAN na makapag-submit po ng isang joint statement. At kabilang po diyan yung ano, yung matinding issue tungkol dun sa disputed territories, no? Kasi karamihan ng mga ASEAN members mga ano rin mga claimants din, di ba? Dun sa mga disputed territories. Ano po ang take nyo po dito? Lalo na po dun sa Cambodia po. Kasi it turns out parang hindi nag-cooperate po ang Cambodia. Ang sa akin naman dito ay sige po. Ang sa akin naman dito ay kailangan na sana ginawa ng DFA yung kanilang homework, ano? Hindi ba nila alam na ganun ang mangyayari? Sana na-anticipate nila yan to make sure na hindi nangyari yung ganyang debacle, ano? Ang sa akin kasi rito, tatanungin natin yung DFA, sila ba na-exhaust na nila lahat ng peaceful and diplomatic means to resolve this mess? Kasi alam nyo, ang maiipit dito, yung masyadong mainit ang ulo natin, maiipit dito yung ating Navy. Ayun. Ang tanong natin dito, if we're going to put our soldiers into harm's way, binigyan ba natin sila ng sapat na equipment to give a fair fight? Ano? Kasi pag pipitikin tayo nito, kawawa yung mga sundalo natin na simulat sa pool pala kaya naman pala nating madaan sa maayos na usapan. So yun ang aking concern dito, na okay sa akin yan, yung talagang medyo aggressive tayo, pero sana wag naman nating kalimutan yung mga buhay ng mga sundalo natin, isusubo natin dito sa laban na to. Oo. It's a good thing you mentioned that meron ditong patanong, capable ba ang ating AFP to defend the Philippines? So more or less ganun po ang sitwasyon, di ba? That's the reality, no? But it doesn't mean na magpapaka-choppy na lang din tayo. Pero sinasabi natin dito, itong DFA, ayusin nyo muna. You exert all available means to resolve this peacefully and diplomatically bago kayo masyado kayong aggressive. Ako napapansin ko, parang mas war freak pa itong DFA natin kaysa sa mga sundalo natin, ano? Tapos hindi rin naman sila yung isusubo doon, ano? So dapat they should be diplomats first and they should resolve this thing. Hindi naman yan . And sa nakita ko, base sa informasyon natin, wala namang mga Chinese vessels na doon ngayon sa Scarborough. Inside, wala namang mga in-install na mga kung anong pang obstacle or what. So wala talaga. Wala. So, ibig sabihin, Senator, nung lumabas tayo, China also they left. Responded accordingly. Yung nila. Yes. They left. Kaya nagtataka ko, ano bang kinapuputok ng butsi nitong DFA? Wala na . 3 na lang yung barko ng China nandoon pero nasa international waters na. So, wala yung fear nila na parang magtatayo ng outpost dyan sa Scarborough was never true all along. At itong nakita nyo naman, di ba, yung pinakita na picture nun minsan na isang payagan, ano? Na parang nag-occupy na sila. File photo pala ho yun noong 1970s pa. Luma ho yun. So, huwag tayo magpapadala sa mga ganyang at this day and age, mas mabilis, mas maganda yung sa maayos na usapan na lang natin daanin itong mga ganitong problema.